Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng Kanyang salita at tayo po ay matuto sa Kanyang mga kalooban. Muli, sa oras po nito, samahan niyo po kong talakayin ang patungkol po sa kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ano-ano yung mga implikasyon nito. At sa mensahe po na mapapakinggan natin sa araw po na ito ay isa pong paalala at para sa gayon po tayo ay makaiwas sa mga lalang ng kaaway ng Panginoon. Ang pamagat po ng ating mensahe sa oras po na ito ay may pamagat po na The Dangers of Mixed Up Faith. Ang panganib ng mali-maling pananampalataya. Mga kapatid, naitanong nyo na po ba sa inyong mga sarili kung sino po ang naka-imbento ng mga signs at mga safety precaution sa daan? Alam nyo po, meron pong tinatawag na the father of traffic safety na walang iba kundi si William Phelps. Siya po ay nabuhay noong 1858 hanggang 1945. Siya po ang pinagmulan ng lahat ng nakikita po natin mga traffic signs at traffic mga cautions sa daan at kabilang na po yung ating pong sinusunod na stop sign. Siya po ang promotor ng mga bagay na po yan. At salamat sa kanya dahil po, kung hindi dahil sa mga ganitong mga warnings, kung hindi dahil sa mga ganitong mga nakikita nating mga signage sa daan, baka po walang organized na daan ang ating pong dinadaanan ngayon. Kaya sa mga, lalo na sa mga nagdadrive, katulad ko po, ay napakapalad po natin at meron po tayong mga nakikitang mga warnings, may mga signs sa daan upang makaiwas po tayo sa panganib at sa mga aksidente. Alam niyo po, sa Biblia, ganun din po ang Diyos ay binigyan po tayo ng mga senyales, ng mga signs, ng mga warnings, sabi nga, upang tayo po ay makaiwas sa lalang ng kaaway ng Diyos, sa mga kasinungalingan niya, sa kanyang mga gawa-gawa, na mga kathakat-ang mga kunyari katotohanan, pero hindi po katotohanan. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Doon po sa unang Juan 5, talatang 19, ang sabi po rito ng Apostol Juan, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Naniniwala po ba kayo mga kapatid sa sinabi nito ni Apostol Juan? At kung naniniwala po kayo, dapat po nating malaman na ang mundo habang tumatagal ang panahon, lalo pong sumasama. Ang mundo po natin ang ginagalawan, habang lumalaon ang mga panahon, ang tao at ang mga nakatira po rito ay pasama ng pasama. Bakit po? Kasi nag-i-evolve yung kasalanan Kung noon, di ba, nung mga bata pa tayo, naiisip po natin yung mga nangyayaring kaguluhan noon. Ngayon, mas malala na po. Nag-i-evolve yung mga masasamang pag-iisip ng tao. Ngayon po, napakarami ng scammer. Kung ano-ano po naiisip nila para lang maka-scam ng tao. At kung ano-ano pong mga kasalanan. Na noon naman, hindi po nila naiisip yun. Naalala nyo po na noong mga bata pa tayo, noong tayo po ay maliliit pa, nakakapaggala pa tayo sa daan, nakaka-standby tayo sa daan. Ngayon po,
napakadelikado na po sa mga daanan ngayon. Hindi natin alam, bigla na lang may bubugbog sa'yo dyan sa daan, biglang may hahablot na lang ng kwintas mo, o ng cellphone mo, di ba, ng bag mo. Kaya, totoo po itong sinabi ni Apostol Juan, na ang sanlibutan po nakahilig sa masama. At kung ang sanlibutan ay nakahilig sa masama, ang ibig lang pong sabihin nito ay pasama ng pasama ang mundo. Kung ikaw nga ay nakahilig sa masama, wala nang yan. Wala na pong solusyon yan, kundi sumama ng sumama. Kaya sa aba natin, na tayo po naririto ngayon. Sabi ko nga po sa mga dati kong mensahe, ang kasalanan po ngayon, sobrang bilis na makagawa. Ngayon, sa lahat ng edad ng tao, kahit bata, matanda, lahat ng mayroong cellphone, napakadali lang po sabi nga, makakita ng kasalanan sa social media. Diba? Sa online, napakaraming pagmumulan ng kasalanan. Nandiyan na yung bisyo, yung mga pornografiya, diba? Yung mga malalaswang pag-iisip, yung mga masasamang pag-iisip, pandaraya, panloloko, nandiyan na po lahat. Kaya po, kung hindi po tayo mag-iingat, at kung hindi po tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, ay pwede po tayong makasama at mabiktima po ni Satanas. At ayaw po ng Panginoon sa atin yan. Bago po tayo magpatuloy, gusto pong tanungin sa inyo, what is the meaning of mixed up? Ano po ba yung mixed up? Sa ibang salita po, ang synonym niya po ay ganito. Sabi ng dictionary, confuse. Ang mixed up daw po ay ibig sabihin, confused o naguguluhan, disturbed, messed up, or screwed up. Ayan. In other words po mga kapatid, ito pong salitang mixed up, napaka-negative po ng meaning nito. Wala pong magandang may dudulot sa atin to. At lalong higit sa ating pong pananampalataya. Kaya pag-usapan po natin ito. Kasi po si Kristo namatay para sa atin. Para tayo dalhan ng katotohanan upang tayo po ay maging malaya. Kasi diba sabi ni Christ, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tayo na po mga Kristiyano ngayon, nabubuhay pa rin po tayo sa kamalian, sa kasinungalingan, sa mga gawa-gawa, hindi pa rin po tayo nasa kalayaan. Wala pa rin pong kalayaan ang ating buhay. Kasi po, yung ating pong sinusunod, hindi naman po pala katotohanan na nakabase sa salita ng Diyos. Hindi naman po pala turo ng Panginoon. Paano po natin masasabing tayo po ay naglilingkod ng totoo sa Diyos kung yung pinaglilingkuran po natin at yung pananampalataya natin hindi po nakabase sa katotohanan ng Diyos. Doon po sa binasa kanina ng kapatid, sa Santiago 3, 11 hanggang 12, ulitin ko lamang po, sabi rito, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asetunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Yung kasing asetunas, yung olibo po yan olive. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Ito po ba, sang-ayon kayo sa sinabi ni Santiago? Kung hindi po tayo sang-ayon dito, ano po yung sasang-ayunan natin? Alam niyo po, totoong-totoo ito na sinabi ni Santiago na wala namang puno, halimbawa yung puno ng igos, hindi siya mamumunga ng olibo. Parang ganito po yan. Yung bayabas, hindi mamumunga ng mangga. At yung mangga, hindi mamumunga ng duhat. Kung puno ng mangga po yan, mangga rin ang magiging bunga. Kaya, ganun din po sa pananampalataya natin. Hindi po tayo pwedeng maglingkod sa Diyos
at maglingkod ng wala sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng sumunod sa katotohanan ng Diyos and at the same time, sumunod po tayo doon sa mga kata-kata na pag-iisip at mga katuruan. Bakit po? Pag-usapan po natin. Kung tayo po ay masugid na nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, alam nyo po, mula pa sa panahon pa ni Adan at ni Eva, ay talaga pong makikita natin sa history ng Biblia na ito pong mga taong nabuhay at nabanggit sa ating pong kasulatan, makikita po natin dito na hindi lamang po sila nadaya, at hindi lamang po sila natukso, kundi sila po ay pinag-combine po nila yung sarili nilang kaunawaan at yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Katulad na rin po ng nangyari kay Adan at sa kanyang asawa na si Eva. Diba po, nung una, kung naalala niyo yung kwento, inutusan sila ng Panginoon na huwag silang pumunta roon sa punong kahoy. Na pinagpabawal. At huwag silang pumitas noon. Pero hindi lamang po sila pumunta, pumitas pa, kumain pa. Nakita niyo po yun? Kaya, makikita po natin doon na itong pagsunod nila Adan at Eva, dahil po sa tukso ni Satanas sa kanila, na-confuse po sila. Ang akala nila, yung gagawin nila na yun, okay lang sa Panginoon, kahit gawin nila yun. Bagamat, alam nila kung ano talaga yung turo ng Panginoon sa kanila, kung ano yung dapat nilang gawin. Pero sa pag-twist ni Satanas sa salita ng Diyos, napaniwala si Eva at sinunod niya yun instead of sundin niya yung eksaktong utos ng Diyos. Kasi po ang Biblia, ang Panginoon kasi po pag nag-utos, eksakto po yan. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos po pang nag-utos, eksakto at detalyado. Kaya po, sa lahat ng makikita nating history sa Bible, sa tulad po nila Moises, nila Noah, diba, na pag-aralan natin yung nakaraan, na talagang detalyado po yung mga utos ng Panginoon sa kanila na kailangan nilang sundin. Ganun din po si Haring Solomon nung kanyang itinayo ang templo ng Panginoon. Diba? Napaka-detalyado. Kaso po, ang problema, tayong mga tao, minsan, pinagkukumbina natin yung utos ng Panginoon na eksakto at yung sarili nating kaunawaan. At doon po tayo naliligaw madalas. Ano pa? Naalala niyo po yung panahon ni Aaron at nung paggawa niya ng gintong, sabi nga, baka. At sabi rito sa Exodus chapter 32 verse 2 hanggang 4, at sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto. Pansinin niyo po, yung unang sentence doon sa verse na yon. Hindi po sinabi ng Panginoon, ang nagsabi po sa kanila si Aaron, yung sariling isip ni Aaron. Ang sabi rito, na nasa taingan ninyo ang inyong asawa, yung mga hikaw nila po, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan. Isipin niyo po ito, buong bayan po ito ng Israel na sumama kay Moises na umalis sa Egypto. Lahat po sila. Sabi nito, buong bayan. Inalis nila yung kanilang mga hikaw na ginto at dinala kay Aaron at kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guya, hindi pala baka, guya, ginto, na binubo, at kanilang sinabi, ang mga ito ang maging inyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Ang tanong, mga kapatid, alam mo ba ng Israel at this point, meron pong Diyos na nag-uutos sa kanila sa pamamagitan ni Moises?
Yes, alam na alam po nila. Alam na alam po nila. Dahil sa mga miracles na nakita po nila before this event. Pero sa ilang saglit lamang na nawala si Moises dahil pumunta siya doon sa bundok. Aba, ito na po yung mga tao sa baba. Kasama na yung kanyang kapatid na si Aaron. Talagang gumawa ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Pansinin niyo po? Kaya ito po yung tinatawag ng mga mix-up na pagsunod sa Diyos o pananampalataya. Mamaya pag-uusapan natin yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero ano pa? Ano ba example sa Bible? Naalala niyo po, nung panahon ng Israel, pagkatapos po mamuno sa kanila ng mga hukom, nagkaroon po sila ng mga hari. At to tell the story short, nagkaroon po ng hari sa Israel, nagkaroon ng hari sa Huda. At napakaraming hari ang naghari sa Israel at sa Huda na naglingkod po sila sa Diyos at naging matuwid po sila sa Diyos. Pero, kung papansinin po natin ang history, meron po silang isang bagay na hindi inalis habang sila po ang hari sa Israel at sa Huda. At alam niyo po kung ano yon? Yun po yung tinatawag na high places o yung matataas na dako. Meron pong mga hari na bagamat naging matuwid sila sa Diyos, pero hindi po nila inalis yung mga matataas na dako. Mamaya pag-usapan natin, ano ba yung mataas na dako? At ano ba yung makikita doon sa mataas na dako na yun? Bakit ito naging masama o bakit ito masamang dako? Basahin ko muna sa inyo yung unang hari, 15, talatang 11 hanggang 14. At ito po yung isang first example ko po na naging hari. Ang sabi po rito, at ginawa ni Asa, ayan, si Haring Asa, ang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Ayan, gaya ng ginawa ni David na kanyang magulang. At kanyang inalis ang mga Sodomita sa lupain at inalis ang lahat ng Diyos-Diyosan na ginawa ng kanyang mga magulang. At si Maaka naman na kanyang ina ay inalis na sa pagkarina sapagkat gumawa ng karumal-dumal na larawan na pinaka-asera at pinutol ni Asa ang kanyang larawan at sinunog sa Batis Cedron. Ngunit, pakinggan niyo po ito, sa verse 14, ngunit ang matataas na dako ay hindi inalis. Gayunmay ang puso ni Asa ay sakdal sa Panginoon sa lahat ng kanyang karawan. Nakita niyo po doon, merong nangyaring mix-up. Naging matuwid siya sa harapan ng Diyos, pero meron pa rin siyang iniwan na problema. At yun nga po yung matataas na dako. Hindi niya po inalis. Bakit? Kailangan po bang alisin yun? Mamaya pag-usapan natin. Sa ikalawang hari, 12, talatang 2 hanggang 3, ito naman po si Joas, si Haring Joas. Ang sabi dito sa verse 2 at 3, at gumawa si Joas ng isang matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at sa lahat ng kanyang kaarawan na ipinagturo sa kanya ni Joiada na saserdote. Gayunmay, ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga matataas na dako. Dito sa verse na to, nakita natin yung description ng matataas na dako. Doon po sila naghahain, nagsusunog ng mga kamangyan. Ano po yung pinagsusunugan nila doon? Yun ang tanong. Ito, talon po tayo dito sa ikalawang hari, 23, talatang 13 hanggang 14, ito na po yung panahon ni Haring Hosayas. Ito pong si Haring Hosayas ay isa lamang, kung di po ako nagkakamali, sa dalawang hari lang naman po siya po, kung di ako nagkakamali, ang na-record
sa mga aklat ng mga hari na nag-alis at nagwasak nitong matataas na dako. Ito pong si Hosea sa chapter 23, ang sabi po rito sa 13 hanggang 14, at ang mga matataas na dako na nasa harap ng Jerusalem na nasa kanan ng bundok ng kapahamakan na itinayo ng Haring Salomon kay Ashtaret. Aba, alam niyo po, nung panahon ni Solomon, nung tumanda na po kasi siya, naligaw na po si Solomon. Sumunod na po siya doon sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Biro mo naman, may 1,000 asawa si Solomon. At nung tumanda po siya, naligaw po siya. Dahil siguro, sa tanda niya na, gusto niyang bigyan lugod yung kanyang mga asawa instead of bigyan lugod ang Panginoon. Kaya po talagang dito siya nagkasala si Solomon. Ito, ginawa niya po yung mga Ashtaret, yung mga ribulto ni Astaroth, nakarumal-dumal ng mga Sidonyo, at kay Chemos, nakarumal-dumal ng Moab. Ito mga Diyos-Diyosan po ito ng mga kalapit bansa ng Israel nung panahon po na yun. At sa kay Milcom, nakarumal-dumal ng mga anak ni Ammon, ay nilapastangan ng hari. Tingnan niyo po yan. Si Josias at si Hezekiah lamang po, kung di ako nagkakamali, ang dalawang hari na nagtanggal ng mga matataas na dako nung kanila pong paghahari, nung kanilang time. At ito po yung makikita doon sa mga matataas na dako na yun, yung mga Diyos-Diyosan. 14, ang sabi rito, ng kanyang pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at pinutol ang mga asera at pinuno ang kanilang dako ng mga buto ng tao. Nakita po natin. Kaya noon pa man, sa Biblia, meron talaga pong nangyayaring mix up. May nangyayaring, sinusunod nila yung Panginoon, pero at the same time, meron pa rin silang hindi sinusunod. Meron silang ginagawang sarili nilang patakaran, palatuntunan, na kung saan ito po ay labag sa harapan ng Diyos. Ano pa? Sa history sa timeline ng Bible, ng panahon po ni Christ, di ba po? Nagkaroon din ng kanya-kanyang mga katuruan itong mga Pariseo, mga Saduseo, na kung saan talagang nung panahon ni Christ talaga pong nire-rebuke sila ng Panginoon. Ano pa? Ito po wala na sa Bible, pero kung pag-aaralan po natin ang history ng Christianism nung panahon po ni Emperor Constantine, na kung saan siya po ang emperor na nagbigay ng freedom sa mga Kristiyano nung panahon niya. Pero ito pong si Emperor Constantine, ito po ay pagano noon, na na-convert sa Christianism. Pero hindi naman talaga po siya na fully convert kung pag-aaralan po natin ng history. Kasi po, bakit ko nasabi? Kasi gusto niya sa kanyang pag-aari, mabigyan niya ng kaluguran ang mga Kristiyano at yung mga hindi Kristiyano. Kaya po, ang ginawa niya, pinag-combine niya yung tradisyong pagano at yung tradisyong Kristyanismo. At ito po, yung nakikita natin ngayon. Andiyan na po yung Easter Sunday. Nandiyan na po yung Pasko. Nandiyan na po yung kung ano-anong mga tradisyon na itinuro ng mga Katoliko. At bagamat nagkaroon ng Protestantism, yung Reformation na tinatawag, hindi pa rin naalis. Hindi pa rin naalis. Kasi nagsimula po yan nung panahon ni Martin Luther, mga kapatid. Kung hindi nyo po na itatanong, yung Protestantism na yan. Nagsimula po yung Reformation na yan nung panahon na nag-reforma si Martin Luther. Pero, hanggang sa panahon natin ngayon, itong mga tinataguriang mga Protestante, meron pa rin silang mga nakuha o nakopya ng mga tradisyon
na galing sa Katoliko. At ito naman pong Roman Catholic na ito, yung mga tradisyon po nila, nung panahon po nung sabi niya, Emperor Constantine, pinag-combine nila yung pagano at saka yung Kristyanismo na mga tradisyon. Kaya ito po yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Dahil sa panahon po natin ngayon, pati mga Kristiyano, pati mga iglesia ng Panginoon na kinabibilangan natin ay nakakagawa ng mga ganitong maling tradisyon at mga hindi biblikal na mga gawain ng iglesia. Kasama na po dyan yung Easter Sunday. Yun po ang nakakalungkot. Pero mo, araw ng pagkabuhay daw ng Panginoon, pero mayroong kuneho, mayroong itlog, mayroong paghahanap ng itlog. Anong koneksyon nun sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon? Tinuruan ba yung mga apostol noon na pag nabuhay si Christ, maglalagay sila ng mga itlog sa paligid? Ang mga church ngayon, ganun yung ginagawa eh. Pag Easter Sunday, may mga itlog silang pinapahanap sa mga bata. Tapos may mga pintura pa. Diba? Isa lang po yan sa mga ginagawa ng mga church kuno ng Panginoon sa panahon natin ngayon, sa present day. Ano pa yung Halloween? Diba? Wala naman sa Biblia. Kung totoo, demonyo yung gawain ng Halloween na yan. Pero napakarami pong iglesia ang gumagawa po niyan. Yun po yung sinasabi natin. Alam niyo po ba, balik tayo doon sa Easter. Sabi po rito sa Britannica Encyclopedia, nag-originate po itong Easter po na ito. Ang sabi rito, the English word Easter, which parallels the German word Ostern, is of uncertain origin. One view, expounded by the Venerable Bede in the 8th century, was that it derived from Eostre or Eostrae, an Anglo-Saxon goddess possibly associated with spring and fertility. Napansin niyo po? Meron mo yung Diyos-Diyosan ng mga Anglo-Saxon, tapos yung Panginoon natin, napako sa krus, pagkukumbine mo yan. Kung hindi ka pa naman talaga susunod sa maling katuruan. Kaya mga kapatid, itong mensahe na ito, paalala sa atin na mag-ingat po tayo sa mga ginagawa ng mga churches ngayon. Hindi porke masaya, hindi porke maganda, hindi porke nakaka-enjoy sa mga bata sa church, gagawin na rin po natin. Hindi porke marami o majority ang gumagawa, ibig sabihin po tama na yun. Doon po tayo nagkakamali. Kasi po kung tutusin sa Bible nga yung panahon ni Aaron, pero mo buong bayan yun. Nagbigay sa kanya ng hikaw. Ibig bang sabihin po nun sila na yung tama kasi mas marami sila? Hindi po. Ganun din po sa panahon natin ngayon. Mix-up faith comes from a made-up teaching. Ang confused na pananampalataya ay galing sa gawa-gawang turo. Tandaan po natin yan mga kapatid. Christ came down from heaven to preach the truth and to end the lies of Satan. Hindi lamang po si Kristo bumaba sa lupa upang hanapin ang nawawala, kundi i-promote ang katotohanan na galing sa kanyang Ama. John chapter 18 verse 37, ang sabi rito, sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Nakita niyo po, isa pong purpose ni Christ, bakit po siya bumaba mula sa langit, ay para mabuwag ang kasinungalingan, mabuwag ang mga mali-mali na mga bagay,
at ang maipairal ay ang katotohanan ng Diyos. Ikalawang Korinto 6:15 hanggang 16, ganito po ang sinasabi. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Biro mo ngayon sa mga church, ang pinopromote nila si Santa Claus pag December. Diba? Imbis na si Kristo, kunyari si Kristo daw po yung tema ng Pasko. Pero makikita mo sa mga bahay nila, merong Santa Claus. Sino po ba si Santa Claus? Anong connection niya kay Kristo? Yun po yung minsan magkaroon po tayo ng mga pag-iisip na nagtatanong, nagbubulay-bulay. Hindi lang yung sumusunod tayo sa uso dahil yun yung trending o yun yung sikat. Ano po mga kapatid? Mag-ingat po tayo. Santiago 1:16. Huwag kayong padaya, mga minamahal kapatid. Alam nyo ngayon na maraming mandaraya sa mundo eh. Maraming mga reliyon mandaraya. Kunyari, gagamitin sa'yo, Biblia. Pero pag tumagal-tagal ka na, ang gagamitin na nila sa'yo, yung sarili nilang Biblia. Di ba? Katulad ng mga Mormon, meron sila sariling Biblia. Yung aklat ni Mormon, sabi nila. Kunyari, pag nangaral sila po, ang ipapa-upfront nila sa'yo, yung Bible. Yung Bible na ginagamit din natin. Pero pag tumagal-tagal, pag dinoktrinahan ka na nila, ang gagamitin na nila yung kanilang sariling version. Hanggang sa ma-brainwash ka na. Galing po sa saksi. Diba? Meron silang sariling version. At sa iba-iba pang mga katuruan. Ang Muslim, di ba po sila naniniwala din kay Kristo. Naniniwala din sila sa Old Testament. Pero meron po silang sariling Quran. Meron silang sariling Biblia na ginagamit. Na kung saan doon nila binabata yung kanilang pananampalataya. Kaya ito po yung sinasabi natin ngayon. Ito yung tinatawag na mixed up faith. At mag-ingat po tayo dito. Dahil po, dito tayo may liligaw ng kalaban ng Panginoon. Unang Timoteo 5, talatang 15, ang sabi rito, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Huwag na tayong lalayo. Sa mga churches ngayon, kinaaniban po natin, ang dami pong mga church na gumagawa ng mga tradisyon na hindi naman po napapaloob sa salita ng Diyos o hindi man lang inuutos sa atin na gawin. Pero po, bakit nila ginagawa ito? Kasi po, na po sila napagaya na sila. Na-impluensyahan na sila ng mga iba-ibang church na akala nila, pag ginawa po nila yon, nalulugod ang Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon nung siya'y nabubuhay, yung mga tao na gumagawa ng tradisyon na sinasabi nila na ito daw yung utos ng Panginoon, hindi naman. Yung tradisyon ng tao, ang ginagawang parang pinakautos ng Diyos. Mali po yan. Huwag natin i-mix up. Huwag nating pagkukumbainin yung salita ng Panginoon at yung mga gawa-gawa, likha ng mga tao. Bakit? Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi na natin kailangang dagdagan. Hindi na natin kailangang eksperimentahan ng kung ano-anong mga bagay para mas lalo tayong tumibay sa harapan ng Diyos. Mismo ang salita ng Diyos ang katotohanan. Awit 119 verse 160, ang sabi rito, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. At bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Sa pagtatapos natin, mga kapatid, ganito po ang sabi ko. Namatay si Kristo para tayo ay mabuhay sa katotohanan. Magsuri, mag-isip, at humingi tayo ng gabay sa salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw ninuman. Umayo tayo at maglingkod base sa katotohanan ng Diyos.
Pagpalain po tayo lahat mga kapatid, at nawa nakatulong po ito na ma-remind tayo kung ano po ang ating status sa ating pananampalataya at kung saan tayo nakabase at nakatayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag nating hayaan na tayo po ay madaya sa ating pananampalataya sapagkat buhay po natin ang nakataya rito. Ingatan po kayo lahat ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo kung loobin ng Panginoon. Papuri po sa Diyos.